God, you're so good. Bakit din mas good si Lord? Bakit hindi magiging good si Lord? Eh, hindi sumasala ang hapag natin. Nagkaroon tayo ng COVID. Namatay ba tayo sa gutom? Ginutom ba tayo ng pandemic? Hindi po. Hindi tayo napabayaan. Kaya napapakanta ka talaga. Kaya nalululahati mo ang Panginoon. At hindi nawala yung purpose natin. Pag hindi nawala ang purpose natin, hindi sasagwa ang ugali natin. Bakit? Kasi nabubuhay ka na para sa Diyos eh. At ang gusto mo, kapag nabubuhay ka na para sa Diyos, ang nakikita nila, si Kristo na nabubuhay sa iyo. Magiging Christ-like ka na o kawangis ka na ni Kristo. Kung ang nagbigay sa iyo ng layunin kaya ka nabubuhay ay ang Panginoon, sabi nga, we were created in the image and likeness of God, then by all means, lalo, dapat makita nila na ang itinataguyod mo, kanyang layunin sa buhay, at ganoon na rin ang magiging ikaw. Amen po? Sa araw-araw, you are living according to His purpose as a living sacrifice, holy and pleasing to Him. Banal at nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Amen po? So, tayo po ay inatasan sa pagtulong sa pagbibuild ng kaharian ng Panginoon. Yan ang pangunahin nating layunin. Lalo na po yung mga leaders natin. Tutulungan natin ang Panginoon mapatatag ang kaharian na kanyang ipinakilala at itinatag. Upon the apostolic succession that we are here as lay people. Upon the apostolic succession, anong ibig sabihin yan? From the apostle down to the first pope, kay Peter, and then sa mga pope natin, then to the bishops, then to the priests, to the clergies, and to the lay. That is the apostolic succession. Ibig sabihin, lahat po tayo merong kaganapang may pagkakalob. Lahat po tayo may pakinabang sa pagpapatatag ng kaharian ng Diyos. Pinagpapatuloy po natin ang nasimula ng ating Panginoong Hesus. At hindi natin hahayaang mawasak ang kanya o masira ang kanyang nasimulan. Lalo pa po nating patatatagin, pagagandahin ito. Amen po? At panglima at panghuli mga kapatid, maging daluyan ka ng kabutihan ng Diyos sa iyong kapwa. Maging daluyan ka ng mga kabutihan ng Diyos sa iyong kapwa. Be the extension of God's goodness to others. Sabi po sa verse 8, nung binasa ko, in reading ko from the Acts, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Acts 1 po, ano? Pag binasa niyo po yan, ito po yung pangako niya talaga. Acts 1, verse 3 to 8, yung bandang huli, napakaganda po niya. You will receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Magiging saksi tayo ng ating Panginoon. Ang buhay natin ay gagamitin. Tayo mismo ay magpapahayag. Tatanggap tayo ng kapangyarihan pagbaba sa atin ng banal na Espiritu at tayo magiging mga saksi sa Jerusalem. In here, mga kapatid, magiging daluyan tayo ng kabutihan ng Diyos sa ating kapwa dahil tayo tumanggap. Hindi po pwedeng tayo tumanggap pero magdadamot tayo. Hindi po pwedeng tumanggap tayo pero sa atin mapuputol ang biyaya. Kayo man po yung kumain ng isang linggo nang walang inilalabas. Ano po ang mangyayari sa inyo? O kaya isang sambuan kayong kain ng kain, tanggap ng tanggap ang katawan nyo. Pero wala kayong nilalabas. Ano kaya ang aabutin nyo? Imagine niyo po. Na-imagine niyo po ba? Yung puro intake, pero walang output. Amen? So, maging daluyan po tayo ng kabutihan ng Diyos. Kung tatanggapin natin ang banal na Espiritu ng Panginoon, binigyan tayo ng regalo, tumanggap tayo ng kapangyarihan, abay tayo rin po dapat maging daluyan ng kabutihan ng Diyos in return. Sabi nga po, dapat maging chain reaction yan. Amen po? Parang nang sa gayon, tumanggap pa tayo masigit na marami, siksik, liglig at umaapaw. Live in such a way we share and extend the goodness of God to others. Amen po? So, ang tanong, tayo po ba extension na ng goodness ni Lord sa iba? Amen? Dito po, dumadaan po ako sa puntong marami po ako nasasaksihan na ganyan.
Yung ang mga iba pinipiling maging mabuti doon lang sa mga gusto nila, meron silang personal preferences. Yung tinutulungan nila o in-extendan nila yung mga kabagang lang o kauri lang nila. Meron po akong minsan na anuhan na misyon, ano? Hindi ko na po babanggitin ang kanilang organization. Pero probinsya po ito. Alam niyo po, lalo na sa grupo nila, ang ano nila is dapat ang mga nagtotok sa kanila ay galing lang din sa grupo nila at hindi pwede outsider. Kaya lang, yung leader po nila naghahanap ng pagbabago. Dahil kumbaga, parang merry-go-round na lang. Parang cycle na lang, pabalik-balik at narinig na nila yung mga teaching. So, naghanap sila. They sought help sa mga tagalabas at katulad niyo po ang inyong lingkod. So, nagpunta po kami doon. Sa Iloilo po ito. Pero alam nyo, naramdaman po namin yung mga iba na sarado pa ang isip, na tumatanggap ng kabutihan ng Diyos sa kanilang malaking grupo, sa kanilang malaking organization, ngunit ayaw nilang buksan ang pintuan at maging extension ng kabutihan ng Diyos sa iba. Ang maganda lang po na naig po ang layunin ng Panginoon dahil nakita po nila yung itinurong the way we worship and the way we preach and the way on how we introduce yung paano mas dynamic na maipahayag ang Panginoon at mas buhay. Ngayon po sila na po mismo ang mismong humihingi. Pero nung una, aminado po ako po mismo, lalo na po sa mga preacher na babae, ano po, merong mga, sabi nga po natin, ay may mga prejudice, yung hindi pa nakakarating, meron na silang dala-dala. Yung bang ganito sa sinasabi, ano naman ang alam niyan, babae lang yan, sa grupo natin, dapat lalaki ang tumatayo, dapat lalaki ang nagpipreach at hindi babae. Gumawa po ng miraculous event dun si Lord. Alam niyo po kung paano? Sige, ikukwento ko na po sa inyo. Nagkataon din po, Pentecost Sunday po, yung nandun kami. So, nung araw po ng Sabado, nagkaroon po ng session para sa women's empowerment. So, doon po walang problema dahil lang nag-invite po mga kababaihan. At inopen niya po ito sa lahat ng organization sa simbahan kahit na taga City Hall at ibang may isang grupo na malaki doon ang nag-invite. Inoffer po niya to. In-extend po niya yung kabutihan sa iba. Yung in-expect po niyang 150 na attend, naging 500 po ang attendees. At naging makapangyarihan po yung araw na yun. Alam niyo po ba kung bakit? Marami po doon ang nagpatotoo na nabubuhay na sa mga pagpasok lang. Meron po doon na 16 years na po siyang galit doon sa kanyang kapatid na hanggang sa namatay, hindi niya napatawad dahil sa lala ng ginawa sa kanya. Pero on that, na dapat hindi siya attend, may office mate po siya, samahan mo lang ako, tapos alis na tayo kaagad. Sabi niya, total, 2 oras lang, pwede na. Alam niyo po, nag-start ng alas 8, usapan nila alas 10, alis na, pagka-merienda. Pero dahil nagustuhan po nila yung nangyayari, alauna na sila umalis, nag-lunch pa po sila doon. Ang maganda po doon, umiiyak siya, umakyat pa sa stage para yumakap, at doon nagpatotoo siya na habang ginagawa po yung session, lalo na po doon sa healing prayer, at saka po doon sa journey prayer, mismo ang Panginoon ang nangusap sa kanya na para mapayapa ang kanyang kuya po yung pinasuklaman niya at sinumpa niya palayain niya ang kanyang galit doon. Iyak po siya ng iyak at on the spot, humingi siya ng patawad sa Panginoon at pinatawad na rin at pinalaya niya ang kuya niya. Amen po? Ito po yung sinasabi ko sa inyong may ginawang milagro ang Panginoon on the following day pa. Eksaktong yung Pentecost Sunday.